Okay, nandito na tayo. Welcome to Agas-Agas Bridge, the tallest bridge in the Philippines. Grabe oh. Kita nyo yan? Nag-aamag-amag pa oh. Ang saya ko. Sakte. May araw na. May araw na. Magiging normal na ang buhay ko sa kalsada. Mahirap na ulan to. Matapos ka rin. Tara na. Pa rin. Ay. Good morning. Second day na natin dito sa Sorsogon. Riding day 6 natin ngayon. Yung panahon ganun pa rin. Nakakabahan ako tumawid ng Visayas. Malakas ang alon nito. Ang liit pa naman ng mga barko. Daddy Spike, napapalaban talaga. Napapalaban talaga. Pero wala, mani lang sa kanya. Sobrang maning-mani. Sobrang lakas ni Daddy Spike. Ibang klase itong motor na to. Ito yung motor na mabait kung sa mabait eh. Pero kung gagalitin mo, galit na galit. Ganyan si Daddy Spike. Masaya ako sa kanya. Masaya ako sa kanya. Right. All goods. Bounce. Oh bro, sama mo na dyan sa gamit mo. Ano to? Belt bag, sling bag, saka immortal na jersey. Malaki. Pero suot mo na rin. Pagpasensyahan nyo na yung nakikita nyo yung video na to ha. Medyo may kalabuan to kasi naka-plastic. Hotel Mayorga Pension House. Sarap matulog ah. Na panaginipan ko lahat ng nangyayari doon sa kama na hinigang ko. Talagang ganito yung panahon dito? Mainit naman no rito kahapon. Mainit dito? Bigla na lang ganito no? Asul. Yan, asul. O yan, natapos na rin ang katigasan ng ulo ko. Bumili na rin tayo ng raincoat. Tigas kasi ng ulo ko eh. Inaalala ko kasi yung mga gamit ko. Basta kung vlogger kayo, maintindihan nyo yun na instead of lumaban ka sa ulan dahil ang daming mga gadgets na dala mo, is mas okay na gumilig ka na lang. Parang ganyan yung pinaglalaban ko eh. Pero sige, hindi ko na pinaglalaban kasi ito na nga oh, may raincoat na nga. Oh, ito na, may raincoat na nga, diba? Ito na oh, ito na yun oh, ito na yun. Para akong pinapanganak ah. Let's go. Good morning Sorsogon City. Ako si Blue Ranger. Ako ang tagapagtanggol ng mga rider na inuulan sa daan. Talaga ba? Hindi nga ako nagsusuot ng kabote. Ako pa yung magtatanggol. Tagapagtanggol na hindi karapat-dapat. It's nice to be back, Sorsogon. Ngayon, kahit na umulan ng umulan, ay makakadire-diretso na tayo ng biyahe. Pag maulan talaga, stop vlogging ako. Kung saan ako ninyo nakikita sa video, kahit na tumalon, ang ibig sabihin nun is maulan. Kaya hindi tayo nakapag-update or nakapag-vlog. Kailan kaya magbubukas to? Laking Coliseum no? Solid. Nakapag-explore na tayo dito sa Sorsogon. Kasama ko si Kulas ng mga panahon na yon. Ba nagra-rhyme ah. SM Sorsogon. Ganda ng kalsada no? You know, may ulan dito no? Ulan no?
Antayin mo ako! Pumarating na ako! Welcome to Sorsogon. See how beautiful Sorsogon Road is. Napakaganda. Sarap bumakbak. Pero hindi natin gagawin yan. Tanananan, tanan, tanananan, 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 tanananan. Yung kamay ko. Okay, nandito na tayo sa entrance ng Matnog. Yun. Ito mga sir, bigyan ko kayo ng mga sticker. Paisa-isa lang para umabot ang lahat. Shout out. Oh, sir, oh. Dikit mo sir dyan, ha? Hindi, joke. Ang sarap tignan. Anti-fixer. Noto-fixer. Ay, kaso dito sa ano, yan. Boy P was... Ano po kayo? Okay, ito yung queuing number. Kailangan nyo ilagay dyan yung name ninyo, cellphone number, plate number, kung ilan yung pasahero. Ako nag-iisa lang. Destination to Allen Port. Tapos yung type of vehicle ninyo, Honda XCV 750. Pupunta tayo station 1, doon tayo kukuha ng... hindi ko alam, tanongin natin. Nakakatuwa yung bagong pamamalaka dito sa Matnog para maiwasan nga yung mga fixers. Okay, ticketing booth na tayo. Nakakatawa kasi lahat pala is nandun na sa dito na pala kukunin lahat. Nandito na lahat, sir, no? Oo, sir. Shout out kay sir. Thank you. Bali ano, sir, no? Lahat ng mga transactions doon, like yung mga PPA, wala na doon. Andito na lahat. Para pag punta doon sa port, payapa na. Ganda ng parang Ichiballs na Ichiballs, ha? Opo. Let's go. Hello, sir. Hello. Saan ang punta niyo, sir? Actually Mindanao, pero punta mo naman kay Allen. Yun, Mindanao din tayo eh. Oo naman. Tsaka bibigyan ko kayo ng sticker sa gusto nyo tindi. 1, 2, 3, 4. O yan na. Hindi pala basta-basta mag ano, no? Pwede magtawid ng hayop sa kabilang island, no? Kailangan ng permit na, no? Pero pwede nyo itawid yung kahayupan nyo. Scooters, regular lang 300. 300. Pag big bike, 350. 350. Ang laki ng minahal, ah. Ang kagandahan na nalipat na dito sa unahan yung mga ganito para yung congestion ba, kasi di ba, sir, di ba, napakasikip niyan sa loob, no, dati. Yung kagandahan, yung bago ka na pumasok ng Matnog, may, dito mo na pwedeng gawin yung mga ganito. Matapos ito, diretso na. Kaya pa na, ano? First time ko makikita ang Matnog Port ng hindi siguro siksikan. Tignan natin. Madalas naman tayong bumabiyahe dito, pero excited ako makita yung port na wala nang mga ganito. Galing. Dito po yung next, no? Pasok ko na siya sa declaration 1. Declaration. 65. So 65 yung babayaran ko dito? Oh, 65 pala. 85, 95. Kasi nga big bike pala dala natin. Okay na, Coast Guard po. Thank you. Sa Pusang Coast Guard, abante na pag may tatak na, sir. Thank you. Sir, thank you. Salamat. Coast Guard, balik tayo dun sa mga tropa natin. Kamusta? Shoutout sa lahat ng mga Coast Guards dito sa Matnog. Pwede na yung idol pasok sa Diretso na. Paano ba yan? Ready to board na tayo. Bye-bye mga sir. Ingat, idol, ah. Thank you. Ang sarap tignan ng uniforme nila, ang sasnappy tignan. Okay na, may picture na tayo. Ayun o. Boy P, the flounder of Facebook. Thank you po. Apa? Andiyan na yung barko namin. Kung saan dumating yung barko, saka naman kakain. Isda ako, te. Isa akong isda. Kain ako na mabuti. Gutom na talaga ako.
Okay. Opo. Kape po sa akin, kape. Mabilis ang kain lang. At yung barko natin siguro naka ano na yan. Anong kape sir kayo? Wala. Ayun. Kutsilyo? May kutsilyo ako? Batteries. Tripod. Puro gadgets. Okay, ma'am. Baka ito, no? Let's go. Wala, no? Liit nung ano? Giyan? O bata to, Ayun, shoutout po kay ma'am. Ay, Ma'am Tintin po. Nasa Pinas po sila ngayon. Hi, Ma'am. Nandito po ako. Hello po, Ma'am Baba Tintin. na kayo, Ma'am Tin. Sir Glenn, baba na po kayo. Nandito po sila sa taas. Sa taas pa? Napanood po nila kayo kanina. Ah, talaga? Kamustahin nyo na lang po ako. Sige po. Kamustahin nyo na lang po ako, ha? Ay, kamustahin ko muna lang po ako sa kanila. Sige, thank you. Saan po ang daan po namin? Dito po yung passenger seat natin. Okay. Bye-bye. Ingat po kayo, sir. Sige po, sige. Well, let's go. Yung barko natin nandun na. Okay, papasok na tayo ng... Ito yung barko natin. Ang lakas talaga ng alon. Shooting star. Nahirapan ko na. Tulungan ka tang hawakan. Oda! Sa likod. Daddy Spike, first time mong sumakay ng barko. Masanay ka na. Kay Boy P, at talagang ganito talaga ang mundo mo. Bro, talian mo bro ha. Talian dyan to ha. Yes bro. Bigyan ko yung mga sticker. Thank you po. Tingin ka. Umahalo na. Pero kaya. Kaya. Apir muna. Apir ka kapag kaya. Kaya, siyempre. Kaya. Kakayanin yan. Oy. Dito tayo sa center of gravity. Ilutulog ko to. Nakikita ko dito, nakikita ko yung kabundukan na namumuti sa ulan. At dyan tayo dadaan ngayong pagkababa natin hanggang sa marating natin Calbayog. Dito ako sa Calbayog, doon ako magpapahinga. Namumuti yung kabundukan. Parang grabe, no? Parang ang sarap dahil dito ni Team Katagumpay, ni Jawo, tsaka ni Paulo Busa. Diyan, no? Dahil dyan sa namumuting mga bundok na yun, no? Basakin natin sila sa ulan. Gusto ko silang makita umiyak. Yung paano nila mamiss yung mga mahal nila sa buhay. Ganyan. Parang isusumpa nila na bakit napunta sila sa larangan ng pagbumotok. Yan. Yan ang cool. Hindi. Joke. Video natin yung paglabas. Shoot! Takting yan! Tagis! Gumagalaw! Sa inyo sa mga bro! Takte! Game! Oh! Gumagalaw! Thank you bro! Thank you! Let's go! Maraming salamat sa lahat ng crew ng Santa... Ano ba? Santa Ana? Sir! Santa Clara pala! Sa lahat ng Santa Clara na crew! Maraming salamat, sir! Oh, let's go! Papicture na tayo! Checkpoint natin to dito. Bawat pasok ng port at paglabas
ay kailangan merong picture. Meron tayong 94 kilometers to Calbayog. Hindi na ako magbablog doon. Ay. Oy, meron tayong ano dito, followers. Hello bro. Almost 3 hours. Kalagan tayo. Sorry bro ha. Talagang stranded din kami. Nakita ko na yung barko nyo. Oo, di ba? Palutang-lutang lang. Sa barko kung ano yung problema. Lalim akong katanungan, 50 kilometers away. Salamat po sa pag-answer. Ay, pwede daw, ano? Short jacket? Oo bro, pwede ko. Okay. Yung ba, gasolinahan. Inuulan pa rin tayo. Eto nakatulala sa mundo. Inuulan pa rin ako. Okay. Naka-ano na tayo, nakasampa na tayo ng Visayas. Welcome to Visayas, mga first timers. At ngayon ay meron lang tayong babiyahing parang nasa 94 kilometers lang going to Calbayog. Ngayon, nag-decide ako at kailangan hiningi na ng katawan ko yung pahinga. Pahinga muna ako sa Calbayog kasi nga baka sakaling pag nag-stop riding day ako sa Calbayog at mapagbigyan tayo ng panahon na hindi tayo ulunin the next day, nagbabaka sakali ako na baka pa pwede para naman ma-enjoy ko rin ba yung biyahe, yung experience na enjoy ko. Kakaiba, hindi pang karaniwan sabi ko nga kung meron mga Philippine loopers na nag-iikot nitong nakaraan bago ganito na ang ganda-ganda nung biyahe nila, ako delubyo yung mga ina-upload ko sa Philippine Loop, di ba? Pero bro, thank you bro ha. Ano pangalan mo ulit bro? Zyrex Lim. Bro, malapit na tayo maghiwalay. Malapit na. Maglulugaw-lugaw muna ako dito para merong lakas papuntang Calbayog. Nakita nyo naman kanina na umuulan. So, matik yun na hanggang Calbayog iuulanin. Ngayon, nandito tayo ngayon sa Samar. Alam mo naman ng lahat yun na medyo may problema talaga ang lugar na to pagdating sa kalsada. Maraming lubak-lubak, bako-bako, kaya kailangan natin mag-ingat. Pero okay lang naman. Ilang beses na tayo nadaan dito. Actually hindi ko naman siya pinoproblema. Kahit na bako-bako yung mga kalsada, di mag-ingat. Huwag magpatakbo na mabilis, di ba bro? Nasanay na ako doon kasi yung Samar, hindi naman sa pagmamayabang, meron din kami niya sa Bulacan. Nandito na tayo sa Borongan. Ay, Calbayog. Nandito tayo sa Calbayog. Siyempre, hindi na ako nakapag-vlog kasi nga inulan. Pero safe naman ako nakarating dito sa Calbayog. Pero siyempre, pag sinabing Calbayog, automatic yan na kasama natin si Kuya Michael. Hindi pa pwedeng lumagpas tayo dito. Magtatammo mo to. Kaya dito tayo magsuspend ngayon ng gabi. Tapos nagkape-kape lang muna ako dito. Pero kape to ni Kuya sa bahay nila. Sinimulan natin yung video dito para kunwari social. Yun lang, wala lang din. Napakapayapa ng lugar. Akala ko nga maraming mag-aabang. Kaya medyo nalulungkot lang din ako na dumating ako ng napakatahimik. Yung mga kalsada, wala na ganong nadaan. Grabe yung energy nyo. Okay, magating kapay sa inyo lahat mga bro. Hello po. O sila ang BFIOC. Anong ibig sabihin? Ito, yung president bro. Anong pangalan anong ibig sabihin ng BFIOC? BFIOC is Pit FI Owners Club Philippines. Samahan ng mga nagmumotor. Apo, samahan ng nagmumotor yan. Yung main chapter namin nandun sa Cebu. Yung pinakakuan namin chapter. Yun. Pinaka-main. Opo. Pero kadalasan para sa amin, beat talaga. Kasi nakikita nyo naman, beat yung mga motor namin. Nakahalos karamihan Honda Beat. Opo. Meron naman iba-iba, yung gustong sumali, welcome naman. Para hindi ba yung riding community. Oo, magkaroon ng parang division kasi sa motor. Papakilala ko sa inyo si John Pax, yung member ng Hampas Loopers na naka-Honda Beat, nag-Philippine Loop ng naka-Honda Beat. So, ibig sabihin... Beat lang sa kaya. Kaya naman talaga. Siyempre, ang usapan dyan, yung rider na magluloop. Wala namang problema sa motor. Kung kakayanin ng rider, nakayanan naman niya, umiyak nga lang.
syempre, bibigyan natin sila ng sticker kasi minsan lang naman tayo mamadaan dito. Yun! So, meron tayo ditong sticker na sponsor sa atin ng G4 Stickers. Ayan, kay Consi, maraming salamat. So, hindi ko na isa-isa ibigay ito sa inyo, bro. Marami naman to para at least mabigyan nyo rin yung ibang members ng BFIOC. No? Kay press na yan. Thank you. Nice to meet you sa lahat. Apir-apir na lang para ma-apir ako bang lang ba lahat, di ba? Nice to meet you mga bro. Ingat sa biyahe. Oo bro. Ha? Ingat bukas. Oo bro. Magpapahinga lang ako tapos ano, bukas babiyahin na ulit tayo. Ang liit mo! Ang liit mo! Nice to meet you sa inyo lahat. O siya, sige, magkakwentuhan na lang muna kami dito. Balikan ko kayo mamaya. Nandito tayo ngayon sa Samar Lodge. Ito yung lodging house ng ating kuya Michael dito sa Calbayog. Ngayon, ito yung room na piniprayer nila para sa atin dito para makapagpahinga tayo ng maayos. Basang-basa ako mula sa port, as in basa pa rin talaga. Talagang non-stop yung ulan. Pero kanina sa labas, kung kausap natin yung mga BFIOC, may mga stars na sa kalangitan. So it's a sign na bukas ay maganda ang panahon. At mula dito sa Samar, dito sa Calbayog, ay dediretso na tayo ng Liloan Port, patawid ng Surigao at Mindanao na yon. Makapagpahinga ako ng maayos dito at bawi ng lakas. Vitamins Reveal Pharmaton. Though ilang beses na ako nakapunta dito kasama yung HL, hindi sila yung tipong dinadaanan ko dito dahil kaibigan ko sila. Hindi na kami sa level ng ganun. Sila dati ay nanonood lang din sa akin, kumbaga mga followers ko din. Pero ngayon, ang turingan talaga namin, hindi na kami pamilya. Yan ang kagandahan sa ganitong klaseng pagbabiyahe na yung namimit mo ba, nagsisimula sa pagkakaibigan hanggang sa nagiging pamilya na. So nakakatawa ng puso na every time na mag-loop ako, nadadaan ako dito sa Visayas, alam ko na merong 5 family na anytime pwede akong dumaan para magpahinga. Napakabait ng pamilya. Pamilya sila para sa akin. Hindi sila iba, hindi rin ako iba sa kanila. Isipin niyo 'yun, di ba? Yung pagkain ko dito, hindi ko pa alam na may pagkain na pala ako to. Sinabihan lang ako na, "Boy B, may pagkain ka na dun sa loob, kumain ka na at magpahinga ka at may biyahe ka pa bukas." Ano ka talaga na sobrang maasikaso nila talaga na pamilya dito sa Calbayog. Kaya sobrang salamat talaga. And bukas biyahe tayo. Tawid tayo ng Mindanao. Good morning! We are now leaving Calbayog City. Umuulan na naman. Pero may raincoat na tayo. Nakapagpahinga tayo na maayos. Kaya ito na naman si Ulan. Alam niya kasi nakapagpahinga tayo na maayos. Ayun na naman siya. Maraming salamat sa aking pamilya dito sa Calbayog, sa 5 family. Babiyahe tayo ng 7 hours and 14 minutes from Calbayog City straight to Liloan Port, dulo ng Visayas. Mangingisda, dumaong na. Kung hindi masama ang panahon, napakaganda ng view dito. Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa na dadating tayo sa parte ng Pilipinas pababa ng Mindanao na maganda na ang panahon. Ayan, maliwanag na. Madilim lang pala yung visor ko. Hindi na makadiliman. Okay, welcome to Santa Margarita. Do not overtake on double yellow lanes. Talaga. Ito yung biyahe natin
Natatawa ako kasi syempre nasa summer na tayo. Sa lahat ng mga nagmumotor at dumadaan palagi dito, matindi ang warning palagi ng mga rider pagdating sa lugar na to. Lalo na yung mismo mga taga-Samar na, Boy B, kapag dumaan ka sa amin, mag-ingat ka kasi malubak ang lugar namin. Alam ko. Ilang beses na ako dumaan dito, tsaka hindi naman na bago din sa akin yung lubak na yan kasi marami din kami sa Bulacan yan. Yung iba nadadala na dumaan na ulit dito kasi nga yung iba nasasaldak. Kasi kanina nga nasaldak nga ako eh. Check ko mga mamaya yung rims ko, baka bumengkong, pero wag naman sana. Ang mahal-mahal ng rim nito. Siyempre, yung iba nadadala na dumaan na ulit. I mean, dapat hindi kayo nadadala. Ang gawin nyo lang next time kapag dumaan kayo dito is huwag kayong magmamabilis, huwag kayong makampante, mag-ingat, magbagal. Wala namang mawawala sa inyo kapag nagbagal kayo sa mga malulubak na lugar. Hindi naman kabawasan ng inyong ability yan sa pagdating sa driving, no? Okay, we're now entering Gandara. Tuloy po kayo sa bayan ng magaganda. Gandara. Si Gandara Park, lagi naalala ko dyan eh. Gandara Park. Tuloy-tuloy lang tayo. Ganito lang yung takbo ko dito. Kasi ganito lang, 50, 60. Welcome to Santa Cruz. Dito na nagsisimula ang pagpunta natin sa buwan. Ay, hinto muna ako dito saglit. Hinto lang natin saglit. Dito na buo ang Hampas Loopers sa lugar na ito. Nabon pa rin, para pawala na rin to. Napakaganda pa rin ang view dito, no? Napakaganda talaga ng view. Ganda ng lugar na to sa sa taas. Silip-silipin na lang natin. Dito. See? Napakaganda, oh. Kabundukan, na may mga nyogan, na mayroong lake. Doon mga kabundukan sana na wala eh. Naampun eh. Pero parang doon tayo papunta sa area na yon. Ngayon kasi is patumbok tayo ng Katbalogan. Take natin yung bypass na to going to Katbalogan proper. Ayan, pwede naman tayo dito. Ganito na lang tayo. Silip na lang tayo sa ganito. Wah! Ayan. So, pahinga muna. This is Katbalogan City at rainy day. Para mga miniature, no, na tutuwa talaga ako ng ganyan. Yung mga overlooking na nakikita mo yung isang city ng buo sa isang tinginan mo. Sobrang ganda, no? Sige. Resibo, bro, ha? Ay, Diyos ko. Kailan ba ako titigilan ng ulan? Talaga naman. Okay, iwas tayo dyan. Kung may way naman para iwasan yan. Woohoo! Nawala yung homesick ko sa Bulacan, ah. Oh yeah. Daming butas, ah. Okay, rekta na tayo. Tawid rin na natin ang San Juanico Bridge. No chance to fly the drone. Wala talaga. Hindi talaga tayo pinagbibigyan ng pagkakataon na magpalipad ng drone. Pero ito na yun eh. Part of the story, part of the travel, part of the experience ang ulanin tayo. Hindi talaga natin mababago yan. Ganun talaga. Pero okay, welcome back to San Juanico Bridge. Second time ko nang tinawid to ng umuulan. Pero parang pang-apat ko yan yata dito, pang-5. Ilang beses na ako dumaan dito. Pero hindi nakakasawa eh. Maganda talaga dito.
Sobrang ano ngayon ang tubig, sobrang taas dito. Halata mo na malaki yung volume ng tubig na dahil sa nangyayaring low pressure. Ayos pa rin, parte ng experience. Ang sarap tong isla na yan, Ayan yung isla na parang masarap tayuan ng sariling bahay, Kasi ikaw lang nakatira, may sarili kang isla. Let's go! Oh, yun na yung pinakamataas na parte ng San Juanico. Ayun, oh, yeah. Welcome to San Juanico Bridge. Patawid na tayo. Tulad nga nasabi ko dati, ang San Juanico Bridge ay nagdudugtong ng Samar at saka ng Tacloban dito, ng Leyte. Ayan, nasa Leyte na tayo. Ang bayan ng ating idolo na si Chef TV. Pero feeling ko wala siya dito. Nasa Luzon siya Chef, nandito na naman ako sa lugar mo. Ikaw na naman ang wala dito. Talaga, ang buhay natin mga biyahero, bro. Di talaga magtagpo-tagpo ang mga schedule natin. Isang beses lang nangyari, nagplano kami nila Chef TV na nakapag-dinner kami sabay-sabay. Pero the rest, hindi talaga na nangyari na nagkita kami ng pinaplano. Lahat ng pagkikita namin is aksidente kung saan sulok dito sa Pilipinas. Ganun kagala dito si Chef TV. Ay, ito tayo dun sa unahan. Kailangan natin magpa-picture, mandatory picture na dapat nandito tayo, na makikita na dapat meron tayong patunay na dumaan dito. Thank you Thank you po. Nice to see you, bro. Magpapapicture lang ako dun. Sige po, ingat. Sige. Gandang araw, sir. Ha? Mauran. Papapicture lang ako dito. So ito ang tinatawag na Leyte Landing. Dito si MacArthur nag-land nung sakay siya ng barko. Dito mismo. Ayun, naka-vest naman tayo. Eh magpapapicture tayo. Guards natin dito, nag-assist sila sa mga magpapapicture. So let's go, tuloy na tayo sa Liloan Port. Mula Calbayog hanggang sa marating natin ang Leyte ay hindi talaga tumitigil ang ulan. Pero hindi na ako nagpatinag, tuloy-tuloy ang biyahe ko hanggang sa marating ko ang Liloan Port ng Leyte. Doon na tayo sasakay ng barko patawid ng Surigao, Mindanao na yon. Okay, update mula kaninang 5 AM. Basahan na tayo hanggang ngayon, basa non-stop talaga yung ulan. Nasa Abuyog na tayo. Kumain lang ako ng Hero tayo tsaka pineapple para meron tayong vitamins C sa katawan. Stop over lang kami ni Daddy Spike. Akit tayo ng kabundukan, baka matuyuan tayo. Dala ko pa naman yung sumpa ng HL, baka naninigurado lang ako, baka kasi pati yung sumpa nila sa dik na natutuyuan dala ko. So nag-iingat talaga ako. Abot ba yung host mo? Hindi. Nakatamad akong itulak 60 na nga lang yung gamit ko pang-update para may video pa rin na nakikita nyo ako na nagtutuloy-tuloy ako kahit umuulan. Pero kontis na lang. Kapag narating natin yung Mindanao at umabot tayo ng Davao, nasa kalahati na tayo. Hindi, lagpas na pala tayo sa kalahati kasi tapos na natin yung Luzon. Mahabang usapin, mahabang biyahe pa talaga ang nangyayari. Shoutout muna kay Boss Kong TV, bro, nanonood ka sa akin. Maraming salamat. Ayun i-impluwensyahan kita sa Honda XIDB na yan, promise. Yan ang the best na scooter na automatic, manual na motor na pwede sa'yo. Grabe, naghahamog-hamog pa. Sarap.
Malapit na tayo sa Gasagas. Solid. Sobrang saya ko dito kay Daddy's Bike. Lahat ng mga modes niya dito, rain, yung standard, yung rain, yung gravel, yung sports, lahat yun nagagamit ko, lahat effective. Hindi na siya basta ang lupit. Solid kapag naka-rain yung traction control niya, ramdam na ramdam mo talaga na talagang sasagipin ka niya. Okay, nandito na tayo. Welcome to Agas-Agas Bridge, the tallest bridge in the Philippines. Grabe ah, kita nyo yan? Nag-aamag-amag pa. Super konti na lang ay mararating na natin ang Diliman Port. Magkita na tayo doon, papasok ng Diliman Port. Ang saya ko. Takte, may araw na. May araw na. Magiging normal na ang buhay ko sa kalsada. Pahirap. Pahirap na ulan to. Matapos ka rin. Tara na. 23 kilometers, Matnog na. Ang ganda na. Doon ang Mindanao. Isang senyales na maganda ang panahon na nag-aantay sa atin sa Mindanao. Grabe. Sa mga wala ng raincoat, sa mga wala ng plastic yung mga gadgets ko. Woo! Nagkaganda ang kabundukan. Nagkaganda ang mga kabundukan, oh. Grabe, naghahamog-hamog pa. Pero dito mainit na. Let's go. Konti na lang, Matnog. Ngayon lang ulit ako nakahataw ng ganito. Happy yan si Daddy's Bike. Happy yan. Sa fastcut tayo sasakay para alam natin na safe yung tatawirin natin na karagatan going to Mindanao. Kasi nga low pressure, nakakatuwa kasi may araw na dito, umakit na. Totoo ang chismis na maganda ang panahon sa Mindanao. So kahit na gabi na tayo makakatawid ng Mindanao, 6 PM ang alis ng fastcut, okay lang, willing to wait. Magpapatuyo na lang ako ng mga damit ko, pwede na ako magpalit ng damit na mapakuha.